Pasado na sa Kamara ang resolusyong nagsusulong na baguhin ang economic provisions ng konstitusyon. Lusot na rin pati ang panukalang bawiin ng prangkisa ng SMNI. Nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Emil, lumusot na nga sa Kamara sa ikatlot huling pagbasa ang resolution of both houses number 7 para sa economic charter change. Inaprubahan ito sa botong 288 yes, 8 no at 2 abstain. Lagpas ang bilang ng yes na boto sa 232 votes o 3/4 vote ng Kamara na requirement sa konstitusyon. Itatransmit sa Senado ang berasyon ng Kamara. Inaasahan ng ilang kongresista na may kukwestiyon sa constitutionality ng economic chacha sa Korte Suprema. Kaya mas gusto nilang hintayin na lang ang pag-aproba ng Senado sa kanilang version ng resolution of both houses number 6. With the approval of RBH 7 on third and final reading and its subsequent transmission to the Senate, we stand at the cusp of realizing a more open and robust economy. Malinaw ang panawagan ng ating mamamayan. Kailangan nila ng mas maraming trabaho, posible lang ito kung maraming negosyo papasok sa ating bansa. Emil, lusot na rin sa Kamara ang panukalang bumabawi sa prangkisa ng Suarosug Media Corporation para i-operate ang SMNI kung saan honorary chair si Pastor Apollo Kibuloy. 284 na kongresista ang bumoto ng yes sa panukala, 4 ang nag-no at 4 ang nag-abstain. Ang hakbang, Emil, sabi ng Kamara ay tugon sa mga umano'y paglabag ng SMNI sa terms ng prangkisa nito. Emil? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.